Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na kayo ay makasama sa pagsamba sa mga pagkakataong ito. Tunay nga na napakasarap sa presensya ng Panginoon. Napakasarap umawit at magpuri sa Kanya. Sa piling ng Panginoon, langit ang ating madarama. Awitan po natin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Sa lahat ng panahon, pinararanas niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya't sa araw na ito, awitan po natin ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin.
Lahat ay nag-iiba, tulad ng ibig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat ay nag-iiba, tulad ng ibig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lang. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lang. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lang. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay lang. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi sa Juan, Kabanata 6, talatang 53 hanggat 58. Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo,
ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay nito ay mabubuhay magpakailanman. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, buong puso po kaming nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa at mga pagkukulang sa iyo. Panginoong Hesus, gawin mo po nawa kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ano man pong kasalanan at karumihan ang namumutawi sa aming pagkatao ay iyo pong lilinisin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa buhay na walang hanggan na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa pagtanggap po namin ng communion na ito, inaalala po namin na ikaw ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at siyang naglilinis ng lahat ng aming karumihan at nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sara. On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Bago po tayo magbigay ay may nais lamang po akong sabihin. Alam niyo po mga kapatid, when it comes to giving, hindi po dapat yung basta-basta na lang ang ibibigay natin. Hindi po yung basta-basta ka na lang pupunta sa unahan at ihulog ang iyong tithes and offerings. We must motivated to have a high standard of giving to our Lord. Mga kapatid, today we are facing a big crisis dahil pa din po sa pandemic at ngayon ay patuloy na tumataas ang gasolina at iba pang mga bilihin. Ngayon po ay pandemic pa rin. At alam ko po na marami sa atin ang nahihirapan, lalo na po ang walang mga regular na trabaho. Alam niyo po ba na mayroon pong account sa Bible na naranasan ng mga Kristiyanong katulad natin ng tinatawag na severe trial or great trial. Sabi po sa 2 Korinto 8, talatang 2 hanggang 3, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sobrang nakaka-amaze po kung paano sila magbigay ng para sa
Diyos. Grabe po yung faith ng mga taga-Macedonia. Bakit po? Unang-una po dahil kahit nakakaranas sila ng matinding kahirapan, ay nagbibigay pa din po sila ng para sa Panginoon. They were in a condition that the Bible calls a great trial or a severe trial. Take note, hindi lang po sila basta-basta nagbibigay. They gave with abundant joy. They gave freely or willingly. And lastly, they gave beyond their power. Nagbigay po sila ng hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Ganun ang faith nila. Ikaw, hanggang saan naabot ang faith mo? Sa panahon ngayon, ay dito mo makikita kung gaano katatag ang faith mo. Na kahit anong nararanasan mo, ngayon, kung may faith ka, kung naniniwala kang may Diyos na siyang magbibigay ng mga kailangan mo, ay hinding-hindi ka po magdadalawang isip na magtanim. Hinding-hindi ka po magdadalawang isip na ibigay yung para sa Kanya. Yun po yung sinasabi kong high standard of giving. Every time pong pupunta tayo sa unahan para ibigay yung para sa Panginoon, dapat po evident yung joy, yung willingness at yung faith para sa atin. Sige po, tayo po ay magbigay. Sa mga nais po magpadala ng kanilang mga tithes and offerings, maaari nyo pong ipadala sa mga accounts na makikita nyo sa inyong mga screen. Thank you and God bless. Have a blessed day, guys. We are about to hear and receive the fresh word of God from our pastor. We would like everyone to respect the ministry of the word. Please avoid distractions, no roaming around, no chatting and use of cell phones, and avoid talking to the one next to your seat. Please have your Bibles and take note every message you hear from the man of God. Just relax and enjoy the word of God. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Sana maayos po ang inyong kalagayan, magaan ang inyong kalooban, at masaya ang inyong buhay sa araw na ito. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa mensaheng ating maririnig sa mga oras na ito. How to be a parent to your prodigal. Ito pong pag-usapan po natin. How to be a parent to your prodigal. Hindi naman tayo humihingi ng mga anak na perpekto. Pero wag naman yung anak na nagbibigay lagi ng sakit ng ulo at kirot sa puso. Yung tama lang sana, yung tipong ang pasaway ay carry mo at nagbibigay pa din ng konsuelo sa iyo. Hindi yung parang papatay sa iyo sa mga sama ng loob na idinudulot sa buhay mo. Paano ba maging magulang sa isang anak na prodigal? Somehow, noong tayo mga maliliit pa, maaaring may point din ang buhay natin na tayo din ay mga prodigals. Buti umayos ka din at tumino sa paglipas ng mga araw. Pag-usapan po natin ang temang ito. How to be a parent to your prodigal. Ano bang ibig sabihin ng salitang prodigal? The meaning of the word prodigal is a person who has spent his resources wastefully. Spending your energy, strength, resources to wasteful living. In other words, paglulustay, pagwawaldas, o pagsasayang ng iyong pera, ng iyong enerhiya, lakas, at buhay sa mga walang kabuluhang bagay. Pagwawaldas, paglulustay, pagsasayang ng buhay. Imbis na nasa school, sinasayang ang oras sa kabubulakbol. Imbis na nakapokus sa pagsamba, sinasayang ang oras sa mga lakwatsa. Imbis na pambili ng project, winawaldas lang ang pera sa pag-aadik. Imbis na nakapokus sa educational book, ubos lakas sa ML at Facebook. Imbis na mahalin ang pamilya, sinasayang ang oras sa mga maling barkada. Imbis na ibuhos ang energy sa kingdom, sinasayang ang buhay sa kahangalan, pagwawaldas, paglulustay, at pagsasayang ng buhay sa mga walang kwentang bagay.
Godly parents do not always produce godly children. Hindi nangangahulugang makajus ang magulang ay magiging ganun din ang mga anak. Madalas naririnig natin ang mga salitang ito. Saan ba kami nagkamali? Saan ba kami nagkulang? Bakit ka nagkaganito, anak? You know what? There was a godly couple in the Bible. They were praying for a child. Sila'y matanda na at ang babae ay paugpa. But God blessed them with a child. Sinikap ng mag-asawang ito na gawin lahat ng tama. Nagpakamagulang, ibinuhos ang lahat para sa kapakanan at kabutihan ng bata. Ang batang kaloob ay hindi lang basta anak. They sensed their son was going to be special. Alam nila may pahid, markado ang bata sa isang espesyal na pagtawag ng Panginoong Diyos. Their child shall be a Nazarite, which means separated for God's use. They did everything they could to set him apart for God's purposes. Ang batang aking tinutukoy ay si Samson. Ang bata ay magiging Nazareno, magkukumit sa gawain ng Diyos, hindi magpapaputol ng buhok, hindi titikim ng alak, hindi hihipo sa mga patay, at hindi kakain ng mga ipinagbabawal. Ang buhay ay nakatalaga sa Diyos. These outward actions were to reflect his inner dedication. The mother was told their son would save the Israelites from the hand of their enemies. Kahit ang tatay ni Samson na si Manoah ay seryosong gawin ang lahat para sa kapakanan ng bata. Siya mismo ay lumapit sa Diyos at nanalangin. In Judges 13 verse 8 and 12, sabi niya, O Lord, please, let the man of God whom you sent come again to us and teach us what we are to do with the child who will be born. What is to be the child's manner of life and what is his mission? Pinalaki sa tama si Samson. Lahat ng dapat gawin ay ginawa. Inalagaan, ginabayan, inaruga at tinuruan. Buong pagsisikap, ginawa ng magulang ang lahat para sa bata. Nang lumaki si Samson, gumawa ito ng mga bagay na sumugat mismo sa puso ng kanyang nanay at tatay. They were greatly disappointed. Si Samson ay isang malinaw na halimbawa ng isang prodigal sa lumang tipan. You know what? Samson was extremely gifted, but certainly not godly. Gifted, pero hindi godly. His strength was well known, but his sins led to his downfall. Kilalang malakas, pero sa kasalanan ay ibinuwal. He was strong on the outside, but had no control on the inside. He is a sad example that godly parents do not always produce godly children. A godly home is no guarantee of a godly life. Ang makadiyos na tahanan ay hindi garantiya ng makadiyos na buhay. In Judges chapter 14 shows some reckless steps that Samson took. Una, he went to the wrong place. He went to the wrong place. In verse 1, Samson went down to Timnah. Siya ay pumunta sa Timnah sa teritoryo ng mga kaaway. This refers to geography because this town was in Philistine territory, about 4 miles down a ridge from Samson's village. But it also tells us about the decline in Samson's spiritual life. Samson left God's people and headed south spiritually. He went to the wrong place. Going to a wrong place will somehow show a decline in your spiritual life. Going to a wrong place with wrong people. Imbis na pakanan, siya ay pumakaliwa. Siya man ay may direksyon, ang tinatahak ay ibang direksyon. Bahay aliwan,
bahay sugalan, beer plaza, sabungan, diskuhan. Anong teritoryo ng kaaway ang madalas mong puntahan? Samson. He went to the wrong place. Sa lugar ng mga kaaway, sa lugar ng mga maling tao. Going with wrong people in a wrong place. Pumupunta sa mga kataas-taasan, kasuluk-sulukan, kadilim-diliman. Pangalawa, he looked for the wrong thing. He looked for the wrong thing. Notice that in verse 1, sabi doon, and at Timnah, he saw one of the daughters of the Philistines. When he returned home, he told his parents in verse 2, I have seen a Philistine woman. This is not how his parents raised him. Israelita po si Samson at Israelita din ang nararapat para sa kanya. Why do you keep looking and entertaining wrong people? Yan pong tanong, Samson o Samsona. Why do you keep looking and entertaining wrong people, wrong person? Going with wrong company, wrong friends, wrong places, wrong lifestyle, wrong habits, wrong people. Ito yung ginawa ni Samson at ginagawa din minsan ng mga katulad ni Samson. Pangatlo, he rejected godly counsel. In verse 3, his mom and dad urged him to marry a believer, not someone who is pagan. Samson persists in his disrespect for his parents and his disregard for God. Sabi niya, get her for me, for she is right in my eyes. Hindi niya nirespeto at pinahalagahan ang payo ng kanyang mga magulang at tinalikuran niya pati ang utos ng Panginoong Diyos. By blowing off his parents, Samson is also rejecting what God said in Exodus 34 verse 16. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki mag-asawa ng babaeng taga-roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na ang mga Israelita ay mag-asawa ng pagano o ibang lahi. Sa Deuteronomy, Kabanatang 7, ipinagbabawal ng Diyos na ang mga Israelita ay huwag mag-aasawa ng hindi kapwa Israelita. In 2 Corinthians chapter 6, a believer is not to be unequally yoked with an unbeliever. Sabi ng Biblia, huwag kang makikipamati sa hindi mo kapwa mananampalataya. Pang-apat, he compromised his commitment. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. At nakita niya ay isang malaking bahay ng pugyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito. Ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Tulad ng kaugalian ng mga binata noon, naghanda si Samson doon ng salo-salo, Hukom 14, 7 hanggang 10. He broke his vows and his commitment. Bilang Nazarite, ipinagbabawal sa kanyang humawak sa mga patay. Hinawakan niyang katawan ng bangkay ng napatay niyang leon. Nagporsigi siya sa maling babae at siya ay nag-compromise, makisalo sa mga binatang mga Filisteo. In verse 10, it says, he made a feast, for so the young men used to do. He compromised and broke his vows, and in the process, he broke his parents' hearts. He went in a wrong place with wrong people. He looked for a wrong thing. He rejected godly counsel, and he compromised his vows and commitment. Ano po sa palagay niyo ang nararamdaman ng mga magulang niya? Na makita siyang nagkakaganon at lumilihis sa tamang direksyon.
Samson's parents were good and godly parents. They tried to do everything for their son. Samson's parents prayed for him, taught him the Torah, impressed the truth on him, lived a godly life before him, and tried to pass along the faith they possessed. And yet Samson went his own way. Masakit sa kanila na makita ang kaisa-isang anak nila na naliligaw ng landas at walang pinapakinggan. Alam niyo po, madaming mga magulang ngayon, ganon din ang sitwasyon. Many children today are doing the same thing like what Samson was doing. Maraming mga anak ngayon, kagaya din ang ginagawa ni Samson, ang pinagkakaabalahan ngayon. Kaya, ang magulang ay nakakaramdam ng persistent pain and hurting hearts habang nag-iisip, anak, bakit ka nagkaganyan? Alam mong ginawa mo ang the best. Hindi ka man naging perpektong magulang, pero nag-effort kang gawin yun, yung alam mong best para sa anak mo. Ramdam mo ang mga salitang bigo, masama ang loob, yung salitang lungkot, sakit, inis, pain, wounded, failure, rejected, embarrassed, humiliated, angry, sad, isolated. Alam mo yung salitang lonely, frustrated, grief, guilt, and shame. Ramdam mong nanonood sa kalamnan mo, sa puso mo at sa kaluluwa mo kapag nagkakagunon yung anak mo. Sa mga magulang na ginawa mo na ang lahat-lahat para sa anak mo, huwag kang magilty. In Joshua 24 verse 15, it reminds us, it's a choice to serve the Lord. Bawat individual na tao ay may sariling pagpipili. Ikaw ang pipili ng sarili mong landas na tatahakin sa buhay. Buhay ba na palayo sa Diyos o buhay na palapit sa Kanya? At the end of the day, ikaw mismo ang haharap at magbibigay sulit sa ating Panginoon. Sabi ng Ezekiel 18:20, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama hindi dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Hindi mo na sagutin kung anong kahihinatnan ng anak mo as long as ginampanan mo ang the best para sa kanila. Parents don't have to bear the guilt of the child's sin. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Your child's failures are not your failures as long as ginampanan mo ang nararapat para sa anak mo. Every child is made in the image of God, and each child is responsible before God. Even if you were a completely perfect parent and you provided a totally perfect environment in which your children could grow and develop, they might still choose to go a different direction than you desire. Kahit pa magpaka-perfecto ka at perfectong lugar ang pinagdalhan mo sa mga anak mo, kung pipiliin pa din nilang sumuway at gawin yung gusto nila, wala ka ding magagawa. Don't take that guilt and shame upon yourselves, because godly parents do not always produce godly children. Instead, give it all to our Lord Jesus. Ang hindi mo kayang maayos, ipa sa Diyos. Parents of prodigals come with open wounds. Merong pain at may sugat na nililikha ang prodigal sa kanilang magulang. Samson is an example of a prodigal son in the Old Testament. Tingnan po natin ang bagong tipan. Sinabi pa na Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.
At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyong akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Lucas, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang 24. Let me share with you some parenting principles na ipinakita sa kwento ng alibughang anak. How to be a parent to your prodigal. Ano ba ang mga prinsipyong ginawa ng ama na ipinakita sa kwento ng alibughang anak? When a prodigal leaves, una, let them leave. Against every instinct, the father in this parable does not stop his son from leaving. Masakit man, pero hindi niya pinigilan ang pag-alis ng kanyang anak. Maybe it's because he knows his boy had already left in his heart. Paano mo pipigilan ang ayaw papigil? Maaring alam niya na wala na sa puso ng anak niya ang bahay. Nauna nang umalis ang puso bago ang katawan. Perhaps the father knew his son needed to experience the law of cause and consequence, so he would reap what he had sown. Maaring alam niya na kailangang matuto ang anak niya the hard way, dahil di niya ito makuha the soft way. Kung hindi makuha sa santong dasalan, baka sa paspasan. Kung hindi makuha sa pakiusap ng ama, baka sa hagupit ng sirkumstansya ay makuha. Kailangan mo ng masaktan, malugmok bago matauhan. In Galatians 6:7 says, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that he will also reap. This was the only way his son would realize the foolishness of his ways. When a prodigal leaves, let them leave. Hinayaan ng tatay umalis yung anak. Pangalawa, remain in relationship. He remained in relationship. Even though the father let his son depart, he didn't let bitterness toward his boy build up in his heart. Umalis man ang bata, hindi niya hinayaang ang buot at suklam sa puso niya ay manatili sa ginawa ng anak niya. Masakit sa isang magulang na ma-reject ng sariling anak. At yung public humiliation, nasasabihin ng ibang tao. But he chose to build a bridge, not erect a wall. Tulay ang ginawa niya at hindi pader. Nasaktan man siya sa ginawa ng anak niya, but he didn't reject his son. By retaining relational capital, he left the door open for future grace. Hindi siya nagsara ng pinto para sa anak. Alam niya isang araw, muling babalik ang kanyang anak. The
father was demonstrating the kindness of God depicted in Psalms 103 verse 8, which says, "The Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in steadfast love." Pangatlong ginawa ng tatay, pangatlo, don't chase after. Don't chase after. Huwag mong pilitin at habulin. The father somehow knew that his son needed to hit rock bottom. So he resisted the urge to rescue him prematurely. Sa Bicol, kapag di pa namamarit, di mo mapipirit. Minsan ang tao ihintayin pang mabukulan bago matauhan. As Proverbs 3:5 says, he was choosing to trust in the Lord with all his heart for his son. Ipinagkatiwala na lang ng ama ang anak sa kamay ng Diyos. Lord, bahala ka na po sa anak ko. Instead of bailing him out, the father was determined to let his son do some failing. I'm sure this was extremely difficult, but this father didn't want to enable his son. A relational author writes, they won't come back until they are ready. If we force them back too early, they will still be in the far country on the inside. Sino mang umalis ay hindi babalik kapag hindi pa handa. Kapag pinilit at minadali, sila ay mananatiling malayo sa loob ng kanilang puso. Kapag diri pa marit, di mo mapipirit. Hanggat hindi nadadala, hindi magkukusa. Pang-apat na ginawa ng tatay, watch in prayer. He watched in prayer. This is hard to do, but pray for a heart of brokenness for your prodigal. Ipanalangin mong mabasag ang puso ng anak mong pasaway sa iyo. In Psalms 51:17, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. A prayer like this, open the eyes of his heart so he can see his sin. Buksan mo po ang mata ng kanyang puso upang makita niya ang kasalanan niya. As we pray for our prodigals, remember that the change we seek must start with us. Tayo muna ang maunang magbago. Kapag hindi tayo nagbago, kapag hindi mapalitan ng pag-ibig ang galit sa puso, magiging bitter ka at matigas ang puso. Sa puntong yon, magmumukha din tayong mga libugha. At that point, we have become prodigals on the inside even though we look just fine on the outside. Bantayan mo sa panalangin. Hingin mo ang anak mo sa panalangin. Huwag mong tantanan ang anak mo sa panalangin. Sabi nga, pray until something happens. Panglima, wait with hope. Wait with hope. Waiting, wondering and worrying about a child is hard. But don't give up hope for your prodigal. Mahirap mag-antay, mahirap mag-alala at mag-isip. Pero huwag mawala ng pag-asa. Psalm 62 verse 1 says, "For God alone is my soul waits in silence. From Him comes my salvation." Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Keep praying and keep believing. Your son or daughter may be running from God, but let God chase after him or after her. Sabi ng awit 23:4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, aking gabay at sanggala. God knows exactly where they are and what they are doing at this very moment. Remember, nothing is too hard for Him. Do not lose hope. Even though your children are not serving the Lord right now, that doesn't mean they can't change later. Alam ng Diyos kung sila ay nasaan at kung ano ang kanilang ginagawa. Walang mahirap sa Panginoon. Maaring hindi sila naglilingkod ngayon sa Panginoon, pero hindi nangangahulugang hindi sila magbabago sa mga susunod na araw. Samson came back to the Lord right before he died. When he reached the bottom, he turned around and discovered that God was waiting for him all the time. Noong bumagsak sa kalaliman ang anak, nasumpungan niya ang sarili
sa piling muli ng kanyang ama. It is not healthy to dwell on mistakes or laging sabihin na bakit nangyari ito. It's better to ask, where do we go from here? What can be done now? Saan tayo magsisimula at saan tayo patungo? How should we respond when our child returns? Anong ating gagawin kapag sila'y bumalik? When a prodigal returns, una, love them faithfully. In verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinulubong, niyakap at hinalikan. Hindi nagbago ang pagmamahal, hindi nabawasan. Sa sobrang pangungulila ng tatay at sa sobrang kasabikan, patakbo niya itong sinalubong ng sobrang pagmamahal, niyakap, hinagkan, hinalikan. When a prodigal returns, love them faithfully. Pangalawa, accept them unconditionally. May isang amang nanawagan sa radio station sa Espanya. Matagal nang naglayas ang kanyang anak na si Alfonso. Pinagsalita siya sa radyo at sabi niya, Alfonso, kung nasaan ka man ngayon, umuwi ka na. Matagal na akong nangungulila sa iyo. Hindi na sa iyo galit ang tatay. Bukas palad kitang tatanggapin. Gusto na kitang makita at mahagkan. Anak, bukas sa ganito ring oras ng alas 7 ng umaga, magkita tayo dito mismo sa radio station. Alam niyo po mga kapatid, kinabukasan, ang daming Alfonso ang nagdagsaan at nagsidatingan. Ang daming kagaya ni Alfonso ngayon na naghahanap ng acceptance, restoration of relationship. Ang pagyakap at paghalik ng ama ay tanda ng acceptance. Acceptance is different from approval. Ito ang tanong, how can we accept our son or daughter without lowering our standards? How can I accept my child when I don't approve of what he or she is doing? There's a big difference between acceptance and approval. Acceptance says, I love you, child, because you're my child. God made you and I love you, but I do not approve of what you are doing. You can accept a child without approving of their lifestyle. In verse 21, the son confesses his sin. Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Mga anak, umayos kayo. Repent and make your parents happy. Magbago na kayo, mga anak. When a prodigal returns, forgive them completely. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyong pinatabang kuya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Hindi pa halos tapos magsalita ang anak. Kaagad na tinawag ng ama ang kanyang mga alila. The son didn't need a sermon. He needed a second chance. He was given 6 signs that all was forgiven. Una yung halik. Pagpapakita na siya ay pinatawad na completely. The kiss. This represented restoration of the relationship. The best robe na isinuot sa kanya. In Jewish culture, the robe was a status symbol in sign of sonship. It showed that he was welcomed back as a full member of the family. Pangatlo, na nagpapakita ng tunay ng totoong pagpapatawad ay yung singsing. This was a signet ring which was a sign of authority. Authority of a son was restored back. Sunod yung sandalyas. This was a sign of freedom and privilege because only servant went barefooted.
yung pinatabang guya, the fattened calf. These were reserved only for special occasions. And of course, the celebration. This represented rejoicing and giving thanks to God. I love that the son didn't meet the folded arms of the father, but rather ran into his extended arms of grace and forgiveness. The father's generosity was underserved because the son had already wasted his inheritance. Ang laking grasya ang ibinigay ng tatay sa anak. Yan ay pagpapakita ng pag-ibig, pagmamahal at grasya ng tatay sa kanyang anak. Notice that the forgiveness was immediate. Total forgiveness. Costly and restorative. The reason the father wanted to celebrate is found in verse 24. Ang sabi ng tatay, bakit tayo magsiselebrate? Ang anak kong ito'y namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. This story was a happy ending. But many of you are still watching and waiting while your child is far away. Maaring iba sa inyo ay nag-aantay pa kung kayo po'y may anak na malayo sa inyong piling at mayroong anak na alibugha. Ang kwento sa Biblia ay nagtapos sa happy ending. Hold on to the truth na sinasabi ng Luke 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kasama yung mga anak nyo na nawawala ngayon o nasa malayo ngayon sa kakatagpuin at hahanapin ng ating Panginoon. Listen, you can do everything right and your child could still walk away from the faith. Pwede kang gumawa ng tama pero yung anak mo ay tataliwas pa rin sa pananampalataya. Because godly parents do not always produce godly children. Pwede ka rin gumawa ng mali at yung anak mo ay gumawa din ng tama at paglingkod sa ating Panginoon. You can also do everything wrong and your child could walk with Jesus for a lifetime. Umasa ka sa iyong prodigal. Hope for the prodigal. I'd like to speak to the prodigal right now. Maybe you look around and realize it's not as good as you thought it was. Maring nabubuhay kang malayo sa piling ng iyong magulang. Nabubuhay kang taliwas sa kalooban ng Panginoon at mabigat sa kalooban ng iyong magulang. Bakit di ka na magpakumbaba at humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos at umuwi ng iyong tahanan? Magpakumbaba ka dahil ikaw ay mahal ng iyong magulang. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ako'y nananalangin na ang mga anak natin ay lumaki may takot sa Diyos, nagmamahal sa Kanya, may galang at masunurin sa mga magulang. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magsitay tayo and let me give the benediction. Ang kapayapaan ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas ang pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. Ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. God bless you.